Gabi ng April 28, 2006 ay nagpunta ang mga otoridad ng Millstad, Illinois sa isang park kung saan dito daw pinaslang at iniwan ang katawan ng isang minor de edad na babae. At sa kanilang paghahalughog sa nasabing park na ito ay di kalaunay nakita nila ang kalanus-lunos na katawan ng nasabing babaeng ito. Pero mga ilang minuto ang lumipas ay nagulat sila sa mga sumunod na nangyari. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kayo ba ay fan ng ganitong klaseng content? Ay hindi kayo nagkamali sa channel na ito dahil ganong klaseng video ang aking i-upload. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Kung kayo naman ay handa na, simulan na natin ang ating kwentuhan. Ang batang babaeng ito ay si Ashley Reeves. Siya ay pinanganak noong 1989 sa isang maliit na bayan ng Illinois na kung tawagin ay Millstad. At sa taong 2006 ay 17 anyos na itong si Ashley at nasa senior year na ng high school. Dito ay kilala itong si Ashley ng kanyang mga kaibigan at mga schoolmates bilang masayahin at magaling na estudyante. Dahil dito ay madaling mapakisamahan itong si Ashley kaya marami siyang kaibigan at maraming nakakakilala sa kanya dito sa school na kanyang pinapasukan. Masaya din ang buhay pag-ibig nitong si Ashley dahil ang kanyang boyfriend na si Jeremy ay suportado ng kanyang mga magulang. Masasabi talaga nating napakakulay ng high school life nitong si Ashley. At bukod pa rito ay napaka-excited rin ni Ashley dahil ilang buwan na lang ay malapit na ang graduation nila. At iniisip na rin ito kung anong mga kolehiyo ang kanyang papasukan. April 27 sa parehang taon ay nagpaalam itong si Ashley sa kanyang mga magulang na pagkatapos daw ng kanyang klase ay meron siyang job interview sa malapit na lungsod na kung tawagin ay Fairview Heights. Mga 20 minutos ang biyahe sa kanilang lugar papunta sa syudad na ito. At agad naman siyang pinayagan ng kanyang mga magulang provided that sinabi din ni Ashley na uuwi din siya hindi pa aabot ang curfew which is 10 p.m. Kaya magagabihan sa pag-uwi itong si Ashley dahil pagkatapos ng interview ay maglalaro pa daw sila ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan. At naglagay ng ekstrang damit itong si Ashley sa kanyang bag para gamitin sa paglaro ng basketball. Mga alas 3 ng hapon ay natapos na ang klase nitong si Ashley at siya ay pumunta sa kanyang boyfriend na si Jeremy para kunin ang susi ng sasakyan nito dahil nag-usap na pala ang dalawa tungkol sa paghiram nitong si Ashley sa SUV nitong si Jeremy. Pagkatapos nito ay pinangkas niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Cassie dahil may dadaanan pa siya sa kanilang bahay which is ang kanyang mga bag. Kasama na dito ang bag na naglalaman ng kanyang mga damit para sa pag-basketball. At sa 3:30 p.m. ay bumiyahe na sa Fairview Heights itong si Ashley para sa kanyang job interview. Ilang oras na ang lumipas, mga alas 10 na ng gabi ay nag-aantay pa rin itong si Michelle, ang ina nitong si Ashley. Dahil nangako itong kanyang anak na before pa ang curfew hours ay uuwi na ito. Kaya naman tinanong na niya ang kanyang bunsong anak kung nagkausap ba sila nitong kanyang ate about sa job interview nito. O di kaya nasabi ba nito kung nasaan na siya ngayon. Pero sinabi nitong si Cassie na hindi na sila nag-usap pagkatapos siyang ihatid nito sa kanilang bahay. At dagdag pa niya na hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag at mga text. Ang sumunod nilang kinausap ay ang boyfriend nitong si Jeremy na ganun rin ang sagot sa kanila. Sabi pa nitong si Jeremy pagkatapos niyang iabot ang susi ng kanyang sasakyan ay hindi na sila nagkausap nitong si Ashley. Dito ay nagsimula ng kabahan nitong si Michelle dahil sa mga nangyayari. Kaya naman kinontak na niya ang mga kaibigan o matalik na kaibigan nitong si Ashley na pareho lang din ang naging sagot na itong si Ashley daw ay unresponsive sa kanilang mga tawag at mga text. Dahil dito ay mas lalong kinabahan pa si Michelle pero hindi niya ito pinalagpas at agad siyang tumawag sa Millstad Police Department. Ngayon naman, ang Police Department ng Millstad ay sanay na sa ganitong panawagan tungkol sa mga magulang na naghahanap sa kanilang mga anak. At eventually sa kanilang investigation ay natatagpuan nila ang mga kabataang ito na nasa bahay lang ng mga kaibigan at hindi lang namalaya ng oras. Ang iba naman mga ilang oras lang matapos ang tawag ay nakauwi na ito ng walang galos o hindi napahamak. Pero ibahin natin ang sitwasyon ngayon. Dahil sa tono pa lang ng pagtawag nitong si Michelle ay ramdam na nila ang pag-aalala nito. At sumagi agad sa isip nila na mas seryoso at nakakaalarma ang kasong ito
kumpara sa mga nauna o tipikal na lang natatanggap ng mga reklamo. At sa gabing yun, pagkatapos ng tawag nitong si Michelle, ay pwersahan agad itong inaksyonan ng mga pulis. At ang una nilang ginawa ay ang pag-trace o pag-locate sa SUV ng kanyang boyfriend na si Jeremy. Dahil nga ito ang ginamit ni Ashley. At ang unang lugar na pinuntahan ng mga otoridad ay ang Ladderman Park. Isang sikat na park sa kanilang lugar na dinarayo din ng mga teenagers dahil sa magandang basketball court nito. At napag-alaman din na dito palaging naglalaro ng basketball itong si Ashley. Sa pagsisiyasat nila sa nasabing park nito ay agad din naman nilang nakita ang SUV nitong si Jeremy. Kaya agad nila itong pinuntahan at binuksan ang SUV na ito. Pero pagtingin nila sa loob ay wala dito si Ashley. Ang tanging nakita lang nila ay ang bag nitong si Ashley na naglalaman ng kanyang mga damit para sa pagbasketball. Tiningnan din nila ang paligid sa labas ng SUV ito pero hindi pa rin nila nakita si Ashley. Kung kaya ang mga otoridad ay nagpatuloy sa pagsasaliksik sa buong bahagi ng park na ito. Nagbabaka sakaling makita nila itong si Ashley. Pero sumapit na lang ang umaga ay wala pa rin talagang bakas o senyales na nandoon sa park itong si Ashley. Dahil dito ay napagtanto na ng mga otoridad na mayroon talagang foul play na nangyari. At ang kanilang pinakaunang inimbitahan sa presinto ay walang iba kundi ang boyfriend nitong si Ashley na si Jeremy. At nang nasa interrogation na itong si Jeremy ay sumagot naman ito ng tuwid at may sinseridad na nagpapakita talaga na nag-aalala siya kay Ashley. At agad na tinanggal itong si Jeremy sa listahan ng mga potential suspects. Pagkatapos ay inimbitahan rin ng mga kapulisan ang mga kapamilya, kaibigan at kung sino pang nakakakilala dito kay Ashley para malaman kung meron ba silang alam kung nasaan na itong si Ashley o kung saan ito pumunta. At para din malaman kung sino sa kanila ang nagtatago ng sikreto. Sa mga kaanak nitong si Ashley ay wala ni isa sa kanila ang may alam kung ano ang nangyari dito at kung nasaan na ito ngayon. Pero maiba tayo dito sa mga kaibigan nitong si Ashley. Dahil ang mga ito ay merong ibinulgar na pinakatinatagong sekreto nitong kaibigan nila na si Ashley. Sa ating pagkakaalam ay itong si Ashley ay merong boyfriend na isang high school student din na ang pangalan ay Jeremy. Pero ang hindi natin alam o hindi alam ng mga magulang o mga kamag-anak nitong si Ashley ay meron siyang sekretong relasyon sa isang lalaki din pero mas hamak na matanda sa kanya. So ang ibig sabihin nito, bukod sa immoral na ang kanyang ginawa, ay ito pa ay isang illegal na relasyon. At ang sitwasyon na ito ang ibinulgar ng kanyang mga kaibigan sa mga kapulisan. At ang rason kung bakit itong si Ashley ay pumupunta sa Ladderman Park ay dito sila madalas magkita ng sinasabing lalaking ito na pasikreto niyang karelasyon. At ang lalaking ito ay nakilala bilang ang 26 years old na si Samson Shelton. At nasigundahan pa ito nang pinatrace ni Michelle ang mga tinatawagan o tumatawag dito sa cellphone ng kanyang anak. Dahil nga itong si Ashley ay minor pa, ay nakarehistro ang pangalan ng kanyang ina sa kanyang cellphone. At napag-alaman dito na ang tinatawagan at tumatawag madalas dito sa cellphone nitong si Ashley ay si Samson Shelton. Agad na umaksyon ng mga kapulisan at pinuntahan itong si Samson Shelton para dalhin sa presinto at maimbestigahan. Itong si Samson Shelton ay napag-alaman na isang teacher sa isang paaralan na kalapit lang ng pinapasukan na paaralan nitong si Ashley. Dati na itong naging guro ni Ashley nang siya ay grade 7 pa lang. At nang siya ay naging senior high school na, ay muling nag-cross ang landas nitong dalawa. Nang puntahan na ng mga otoridad itong si Samson, which is apparently nasa isang baseball practice, ay agad nila itong nilapitan. Pero hindi naman ito nagbatigas at mapayapa itong sumama sa mga otoridad. At nung siya ay nasa interrogation room na, ay maayos naman itong sumasagot at hindi ito kabado ukol sa mga katanungan ng mga investigador. Pagdating naman sa katanungan tungkol sa ugnayan nila nitong si Ashley, ay agad nitong itinanggi na mayroon silang relasyon. At sinabi lang nito na sila lang talaga ay magkaibigan at malimit na nagkikita para maglaro ng basketball. Paulit-ulit talagang ginigiit nitong si Samson na wala talaga silang relasyon nitong si Ashley. Na para bang pinapamukha nito sa mga investigador na siya talaga ay nagsasabi ng katotohanan. Pero nag-iba ang lahat nang binanggit na ng mga investigador ang mga pahayag ng kaibigan nitong si Ashley na alam kung ano ba talaga ang meron sila. Dito ay medyo kumambyo itong si Samson at biglang nag-iba ang kanyang sagot.
At agad nitong sinabi na itong si Ashley daw ay talagang nahumaling sa kanya to the point na hindi na siya nito tinatantanan. Di kalaunay inamin din nitong si Samson na nasa isang intimate relationship na sila nitong si Ashley. At siya din ay nagbitaw ng napaka-importanting detalye tungkol sa pagkawala nitong si Ashley. Dahil sa gabi ng April 27 ay sila ang magkasama. Sabi pa niya na nung sila ay nasa loob ng kanyang sasakyan ay nagkaroon sila ng napakatinding argumento. To the point na naubusan na siya ng pasensya at sinigawan na niya itong si Ashley upang lumabas sa kanyang sasakyan. Pero ito ay nagbatigas kung kaya ito ay kinaladkad niya palabas at bigla siyang nagpaharurot at iniwan niya itong si Ashley sa gilid ng kalsada. Dagdag pa nitong si Samson na hindi niya sinaktan ng pisikal itong si Ashley dahil alam niyang mahina ang tiyan nito at buhay pa daw ito ng kanyang iniwan sa nasabing gabing iyon. Makalipas ang 12 oras ay naungkat din ng mga investigador ang katotohanang itinatago talaga nitong si Samson. At ito ay sa pamamagitan ng pagtatanong dito kung ano ang mararamdaman ng kanyang lola at ng kanyang ina kung malaman nila na itong si Samson daw ay nagsisinungaling. Dahil sabi pa ng mga pulis na halata namang nagsisinungaling talaga itong si Samson dahil sa mga inconsistency sa kanyang mga pahayag. At alam din ng mga kapulisan na itong lola at ina nitong si Samson ay napaka-close sa kanya. At makalipas lang ang ilang minuto ay naging emosyonal itong si Samson. At di kalaunay ikinanta din nito ang napakasama nitong ginawa. Sinabi din nito kung ano ba talaga ang buong detalye sa nangyari nung gabi ng April 27. Ang buong kwento talaga dito ay hindi lang basta hinila o kinaladjad palabas ni Samson itong si Ashley, kundi si Ashley ay kanyang chinoke hold or rear naked choke. At sa proseso ng paghihila niya kay Ashley palabas, ay bigla siyang nakarinig ng parang may pumutok sa leeg nito. Biglang naparalisa ang ibabang bahagi ng katawan nitong si Ashley magbula dito sa leeg. At dito ay talagang nagpanik itong si Samson. Di na niya alam kung anong kanyang gagawin, kung kaya hinila na lang niya si Ashley papunta sa kakahuyan. At naisipan nito na ipagpatuloy na lang ang pagkitil sa buhay nito. Muli na naman niyang sinakal ng buong pwersa itong si Ashley to the point na lumalabas ng kanyang dila, pero kahit anong pwersa ang kanyang gawin ay humihinga pa rin itong si Ashley. Kung kaya kinuha na nito ang belt sa kanyang pantalon at pinulupot ito sa lieg nitong si Ashley. At ito na ngayon ang kanyang ginamit sa pagsakal sa kawawang batang babae. Dahil hindi niya kayang tingnan ng harapan habang nag-aagaw buhay itong si Ashley, ay kanya itong pinatalikod. At dito ay ginamit na niya ang kanyang paa para mas lalong lumakas pang pwersa ng kanyang paghila ng sinturon sa liig nitong si Ashley. Kanya itong nilakasan sa paghila hanggang sa ang sinturon na ito ay naputol. Pagkatapos nito ay iniwan niya sa kagubatan ang akala niyang wala ng buhay na si Ashley. Napag-alaman rin na itong si Samson pala ay isang part-time pro wrestler. So sa kanyang lakas, considering na isa siyang wrestler at buong pwersa pa niyang sinakal itong batang si Ashley, ay malamang ito talaga ay kanyang ikamamatay. Napag-alaman pa na pagkatapos ang kanyang karumal-dumal na ginawa, ay mga ilang minuto lang nakalipas, ay nag-line dancing ito sa isang lokal na bar sa kanilang lugar. Dagdag pa nitong si Samson na handa niyang samahan ang mga otoridad papunta sa lugar kung saan niya pinaslang at iniwan itong si Ashley. Agad namang kumilos ang mga otoridad kasama itong si Samson. At sila ay dinala nito sa lugar na kung tawagin ay Citizens Park. At ang park na ito ay medyo malapit sa tahanan nitong si Ashley. At ang nasabing park na ito ay magubat o maraming naglalakihang puno at makapal na damuhan. Pagdating nila sa nasabing lugar ay nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Dahil sinabi nitong si Samson na nakalimutan niya kung saan siya dumaan o saan niya iniwan ang katawan nitong si Ashley. Na para sa kapulisan ay parang sinasadya lang ni Samson na gawin ito para ma-delay ang kanilang paghahanap kay Ashley. Pero dahil medyo kinukutuban na mga kapulisan na ito talaga ang lugar kung saan pinaslang itong si Ashley, ay naging kontrabahala na lang sila at nagpatuloy sila sa paghahanap kahit na medyo umuulan o masama ang tiyempo ng panahon. Gamit lang ang kanilang mga flashlights. Kalahating oras ang lumipas sa kanilang paghahanap at bigla silang may nakitang kakaibang bagay sa basang damuhan. Dali-dali nila itong dilapitan at kumpirmado na ito ay si Ashley. Nang makita nila ang katawan nitong si Ashley ay talagang kalunos-lunos.
dahil habang nakadikit ang mga kamay nito sa kanyang dibdib ay ang lieg naman nito ay nasa masamang anggulo na para ba siyang nakatingin sa itaas habang ito ay nakatihayag at ang dila naman nito ay nakalabas na. Sa una nilang tingin ay talagang wala na itong buhay. Pero mga ilang minuto ang lumipas ay biglang gumalaw ang kamay nito at bigla itong huminga ng malalim. It turns out na buhay pa pala itong si Ashley despite sa mga ginawa sa kanya nitong si Samson. Pero kahit ganun pa man ay nag-aagaw buhay pa rin itong si Ashley. Kaya naman agad na tumawag ng paramedics ang mga otoridad para ito ay mabigyan ng paunang lunas. At sa pagdating ng mga paramedics na ito ay sumagi agad sa kanilang isip na baka siguro hindi na umabot ng ospital itong si Ashley dahil sa critical nitong kalagayan. Pagdating niya ng ospital ay agad siyang nag-undergo ng medically induced coma. At sabi pa ng doktor dahil daw sa tindi ng pinsalang natamo nito ay baka hindi na mabuhay si Ashley. Pero awa ng Diyos, itong si Ashley ay nabuhay. Pero inaral niyang muli kung paano makapagsalita, makatayo, at kung paano makapaglakad ng matuwid. Dahil nga sa napakatinding pinsalang natamo nitong si Ashley. Sa kasalukuyang taon ay 33 anyos na itong si Ashley, pamilyado na, at mayroong 2 anak. Pero para sa kanya ay sariwa pa rin ang mga nangyari nung gabi ng April 27, 2006. At itong si Samson naman ay nasintensyahan ng 20 anyos na pagkakakulong. Pero sa susunod na taon ng 2024 ay magkakaroon na ito ng parole. So 3 taon na mas maaga sa expected niyang paglaya. At dun na nagtatapos ang ating pintuhan. Kung ito naman ay inyong nagustuhan, ay huwag niyong kalimutang i-press ang like at subscribe button para palagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Ito nga pala si Sir Gian at hanggang sa muli. Kita kits!